Kumusta mga ka-MPBL? Pag-usapan ulit natin yung mga bagong updates na nagaganap dito sa liga ng Maharlika Pilipinas Basketball League from February 17 up to March 2, 2024. So ito nga mga ka-MPBL, kung ano, pina-follow ninyo ang ating channel, recently natapos ang 2024 Preseason Invitational ng MPBL, and congratulations sa Pampanga Giant Lanterns kasi sila yung nag-champion nitong katatapos lang na 2024 Preseason Invitational. So natalo ng Pampanga Giant Lanterns yung South Cotabato Warriors nung finals nila last February 27 sa score na 93-75. So ito yung first title din ng Pampanga Giant Lanterns sa preseason ng MPBL, and kung naalala pa ninyo, Pampanga Giant Lanterns ang defending champions kasi sila yung nag-champion nung season 5 na MPBL, and pagpasok ng season 6 this March 2024, sila ang defending champions. So sa ngayon, ang base sa performance ng Pampanga Giant Lanterns nung preseason, sila pa rin yung masasabi natin na team to beat. Kung finalo ninyo yung mga laro nila during the preseason, nagkaroon lang nung konting problema nung first game ng Pampanga Giant Lanterns. Kasi nung first game nila, 5 lang yung lamang nila against the Quezon City Toda Action. Kapansin-pansin kasi na medyo wala pang ganong chemistry kasi yung lineup ng Pampanga Giant Lanterns this season ay substantially different from their lineup last season. Ang daming nawala kasi dun sa championship roster ng Pampanga. Nawala na si Neil Tolentino and si John Lloyd Clemente. Sila ay lumipat na sa Abra, and si Archie Concepcion and si Luis Sangalang nasa PBA na silang dalawa. Si Jay Ganya nasa Pangasinan Heatwaves na, and si Mitchell Maynes lumipat na ng Bataan Risers, and si Jason Apolonio lumipat na ng Zamboanga Master Sardines. So ang daming players ng Pampanga Giant Lanterns yung nawala. Yung natira lamang dun sa championship roster nila from last season is of course si Justin Baltasar and Encho Serrano. Silang dalawa pa rin yung kumbaga leader ng Pampanga Giant Lanterns, and na-retain pa rin si MJ Garcia, si Raymond Binuya, si Kevin Santos, Ronan Santos, si Matt De Leon. Na-retain pa rin sila, and yung mga bagong nadagdag na players sa roster ng Pampanga Giant Lanterns, malakas din naman. Nadagdagan si Jeff Viernes na alam naman natin na scorer. Si Jeff Viernes nga pala yung record holder in terms of most points in a single game. Si Jeff Viernes naka-score siya ng 50 points in a single game last season against the Nueva Ecija Rice Vanguards. And aside from Jeff Viernes, nadagdag rin itong si Jemo Egilos na isa sa mga magagaling na big man sa MPBL. 6'5 lamang itong si Jemo Egilos, pero maganda na yung galawan niya sa ilalim. In fact, last year siya yung nakatoka na bumantay kay Justin Baltasar nung nasa Bacoor Strikers pa itong si Jemo Egilos. Ngayon, napasama pa si Jemo Egilos dito sa Pampanga Giant Lanterns, kaya lalo pang lumakas yung kanilang frontline. And aside from Jeff Viernes and si Jemo Egilos, ang dami ring nadagdag na bago. Si J-Boy Gob, si Sonny Estil, isang athletic din na wingman. And nadagdag din si Renz Alcoriza, isang shooter din itong si Renz Alcoriza. And of course si Kurt Trayson din pala na-retain din from last season. Magbabalik din itong si Kurt Trayson. So kung mababansin natin, for me, parang mas lalong lumakas yung lineup ng Pampanga Giant Lanterns this coming 2024 season. Kasi last season, karamihan sa kanila ay mga bata, or almost lahat bata yung mga players ng Pampanga Giant Lanterns. Pero this 2024 season, nahaluan na ng mga veteran players in the personality of Jeff Viernes and Jemo Egilos. So sa ngayon, andito yung mga veterans na sina Jeff Viernes and Jemo Egilos para turuan itong mga younger players ng Pampanga Giant Lanterns. Kaya magandang combination itong ginawa ng management ng Pampanga Giant Lanterns to ensure na merong mga veterans na mag-guide dito sa kanilang mga bata na players. So again, for me, team to beat pa rin itong Pampanga Giant Lanterns, and it would be a big challenge dito sa mga other teams like
in the north, andyan pa rin ang Nueva Ecija Rice Vanguards. Contender pa rin itong Nueva Ecija Rice Vanguards sa Northern Division. And of course, San Juan Knights din. Itong tatlo, Pampanga, Nueva Ecija, and San Juan, in the past 3 seasons, sila yung mga perennial or every year ay nagiging pasok lagi sa playoffs. And sa South Division naman, kung napansinin nyo yung performance din naman ng dalawang teams sa South Division, tingin ko rin na magiging contender sa South Division itong South Cotabato Warriors and Batangas City Embassy Chill. Sa South Cotabato Warriors, almost intact yung veteran players nila from last season. Andyan pa rin sina Nico Olorde, si John Wilson, Jerby Cruz, Larry Rodriguez, andun pa rin si Mark Cruz, andun pa rin. And nadagdag sa South Cotabato Warriors yung mga bata, si Marwin Jonicio and si Kyle Tolentino. And dito sa preseason, maganda yung naging performance nitong dalawa, si Marwin Jonicio and si Kyle Tolentino. Especially for Kyle Tolentino, isa siya sa mga maasahan na 3-point shooter nitong South Cotabato Warriors. So yung presence niya ay with Kyle Tolentino, na-stretch palalo nung South Cotabato Warriors yung floor kasi meron ka ng reliable 3-point shooter aside from John Wilson. And of course, sa Batangas City Embassy Chill naman, almost same with South Cotabato, intact din yung kanilang lineup. Wala rin silang masyadong nabago. Almost buo pa rin yung core nila from last season. Andun pa rin sina Jexter Apinan, Cedric Ablasa, si J.E. Seat, nasa Batangas City Embassy Chill pa rin sila. Si Jong Valoria, Levi Hernandez, si O'Neal Arim, andun pa rin sila sa Batangas City Embassy Chill. Ang dinagdag lamang ng Batangas City Embassy Chill ay itong si RJ Ramirez. Si RJ Ramirez, siya yata yung pumalit kay Rudy Linganay kasi si Linganay nawala na sa lineup ng Batangas City Embassy Chill. So kaabang-abang itong papasok na bagong season ng MPBL. Nung pre-season, during the interview of Kenneth Doremdes, nabanggit niya na ang season ay mag-o-open on March 23, 2024. So baka mabago yung date lang ng opening. Dati kasi ang in-announce ng MPBL is on March 16. Pero yun nga, dahil may bagong announcement itong si Commissioner Kenneth Doremdes, baka ma-move to March 23 itong opening ng MPBL. Pero ang so far sigurado yung bisa narinig ko is sa Calasiao Sports Complex sa may Pangasinan yung opening ng MPBL. And other notes lang during the preseason, itong Quezon City Toad Action, malaki yung improvement ng Quezon City Toad Action as compared to their performance last year or roster last year. Ang daming dinagdag na malalakas na player din dito sa Quezon City, lalong-lalo na itong si Jason Ballesteros na malaking bagay kasi Jason Ballesteros is around 6'7 or 6'8. Isa siya sa mga pwedeng itapat kay Justin Baltasar, and Jason Ballesteros siya yung number 1 or league leader in terms of blocks last season. And aside from him, ang dami pang nadagdag sa Quezon City ng mga scorers, si Paeng Are, si Michael Are, Chino Mosqueda nadagdag din sa Quezon City. And nung itong katatapos na pre-season, surprisingly yung naging top scorer or number 1 scorer ng Quezon City Toad Action ay itong si Rin William Bing. Last season kasi hindi masyadong nabigyan ng playing time sa San Juan Knights itong si Rin William Bing, pero dito sa Quezon City maaaring siya na yung magiging number 1 offensive option ng Quezon City based dito sa performance niya sa pre-season invitational tournament kasi siya yung naging top scorer ng Quezon City. And sa Valenzuela naman, in the works pa, madami pa silang kailangan gawin based dun nga sa performance nila sa pre-season. Tinalo nila yung guest team na Gensan Bulalakaw, pero alam naman natin na yung guest team ng Gensan is hindi masyadong malakas. Yung import lang yata yung malakas dun sa Blazing Bulalakaw na team eh. And against the other regular teams sa MPBL natalo yung itong Valenzuela. And I think yung isa sa need i-address ng Valenzuela Classic is yung kanilang big man kasi parang maliliit sila eh. Wala silang masyadong legitimate na big man. Parang yung malaki lang yata nila si Dennis Santos. And alam naman natin yung laro ni Dennis Santos is more of a wing.
Kaya yun yung kailangan i-address ng Valenzuela, kumuha sila ng legitimate na big man. And ito mga ka-MPBL, i-update lang natin yung mga recent na bagong acquisitions or signings ng mga bawat team. Yung Zamboanga Master Sardines, nag-announce sila ng mga additional players na sinign up nila. Madadagdag sa Zamboanga si John Mahari, si Joseph Terzo, si Choi Ignacio and Rayson Celestinos. Itong sina John Mahari, Choi Ignacio and Rayson Celestino, mga dati na tong mga players ng Zamboanga, so na-retain lang sila for the next season. Ang bago is itong si Joseph Terzo, last season galing Makati, OK Bet Kings itong si Joseph Terzo, kaya lilipat siya dito sa Zamboanga Master Sardines. And by the way, iba na rin pala yung pangalan ng Zamboanga. Last season kasi Zamboanga Families Brand Sardines sila. This season, ang i-carry na nila na pangalan ay Zamboanga Master Sardines. Yung Master Sardines din kasi ito ay brand din under the name, under the company ng Universal Canning Corporation, na siya rin may-ari ng brand na Families Brand Sardines. Bagong team na nag-announce, Mindoro Disciplinados. So far, in-announce nila yung kanilang head coach, si JR Kawaling, siya yung magiging head coach. And in-announce nila na yung magiging team captain ng Mindoro Disciplinados ay itong si Reynel Hugnatan, na ex-PBA player, pero mga 42-year-old na yata itong si Reynel Hugnatan, pero baka meron pa siyang natitirang galaw or kakayahan na makapaglaro pa dito sa MPBL. And aside from Reynel Hugnatan, in-announce din ng Mindoro Disciplinados sina Paul Desiderio and si Justin Melton. Itong si Paul Desiderio, isa ito sa mga abangan natin na player. Nung nasa UP Fighting Maroons itong si Paul Desiderio, siya yung nagpauso nung katagang atin ito, yung naging buzzer beater niya against the UST Rolling Tigers. And in fact, si Paul Desiderio, siya yung parang naging yung time na paangat na yung from the dark ages and paangat na yung basketball program ng UP. So isa si Paul Desiderio sa mga nakapag-angat doon sa estado ng basketball program ng UP Fighting Maroons. And itong si Justin Melton, ex-PBA player din itong si Justin Melton, galing sa Magnolia, pero in the previous 2 conferences hindi na siya ni-renew, so naging free agent na siya. And Rizal Golden Coolers, isa din ito sa mga nag-revamp na team. Yung head coach dati last season ng Rizal Golden Coolers, si Jonathan Banal, ay lumipat na. Nasa Team Abra na itong si Jonathan Banal. Kaya yung mga players ng Rizal Golden Coolers ngayon, madami ng bago or almost nag-revamp na sila nung kanilang lineup. So recently, in-announce ng Rizal Golden Coolers yung mga na-acquire nila na players, sina Sean Argente, Jerry Pingoy, Edlian Lau, Kit Agobida, Shaq Pastrana, si Jason Mancao, Deo Timajo, Marvel Jimenez, Kobe Davis, Charles De La Cruz, Janus Lozada, Chad Alonso, and JK Casino. Notably, itong Rizal Golden Coolers, yung coaching staff nito, yung head coach kasi yung bagong head coach ng Rizal Golden Coolers ay galing sa head coach din ng Fatima University. So madaming players ng Fatima University ang dinala niya dito sa Rizal Golden Coolers. Yung mga players ng Fatima na nandito, sina Shaq Pastrana, Marvel Jimenez if I'm not mistaken, Charles De La Cruz, and Kobe Davis. Yan, mga players niyan ng Fatima University. And isa sa mga matunog dito sa player na bagong nakuha ng Rizal Golden Coolers, si J.E. Casino, Adrian Lau, isa din ito sa mga reliable na big man, and maganda itong signing na ito. Si Adrian Lau naglaro sa Cebu Sharks dati, and naglaro din sa Bacolod, City of Smile, Negros Mostovados. Jerry Pingoy, isa din ito sa mga matunog na players nung high school siya. Hoping na itong career ni Jerry Pingoy ay ma-revive dito sa paglipat niya sa Rizal Golden Coolers. Muntinlupa Cagers, so far ang announce ng Muntinlupa Cagers itong si Prince Carlos. Galing sa College of St. Benilde na basketball program sa NCAA, and maglalaro siya ngayon for the Muntinlupa Cagers dito sa magbubukas na season ng MPBL. And Bicolandia Oragons, by the way, yung nag-announce yung Bicol Volcanoes na yung moniker na ng Team Bicol ay Bicolandia Oragons. Dati kasi Bicol Volcanoes yung ginagamit nila. Ngayon,
for the 2024 season, ang gagamitin na nilang moniker is Bicolandia Uragons. So meron sila mga announcement na dinagdag ng mga bagong players. Itong sina Lordy Casajero, sina Patrick Ramos, Michael Macabalug, LJ, si Marvin Lee, Parillagas, and Steven Codal. And based so far, ito sa mga players ng Bicolandia Uragons na in-announce nila, tingin ko mas malakas itong bagong lineup na nila ngayon as compared to last season. Last season kasi pang 1 win lang yung Bicol Volcanoes last season. And in fact, nadawit pa nga yung buong team ng Bicol Volcanoes dun sa in-announce na game fixing. So sabi naman nung bagong yung team ngayon ng Bicolandia Uragons ay bagong management. Iba sila from the management na nag-handle nung Bicol Volcanoes team last season. And isa sa mga nagulat na announcement din recently ay ito nga, si Gerson Cabiltes. Nag-resign siya as head coach ng Nueva Ecija Rice Vanguards. Almost 2 years na itang nag-coach itong si Gerson Cabiltes with the Nueva Ecija Rice Vanguards, and under his tenure nakapag-champion yung Nueva Ecija Rice Vanguards sa PhilBasket, and nag-champion sila sa season 4 ng MPBL or 2022. Nakapag-champion yung Nueva Ecija Rice Vanguards under the tutelage of Gerson Cabildes nung season 4 or 2022 season ng MPBL. Pero unfortunately, sabi nga nila, good things must come to an end. So recently, nag-resign lang itong si Gerson Cabiltes as head coach ng Nueva Ecija Rice Vanguards, and ang papalit sa kanya ay si Coach Don Dulay na dating nag-coach last season ng Makati OK Bet Kings, and before handling Makati OK Bet, siya din yung naging coach ng Davao Occidental Tigers nung nag-champion yung Davao Occidental Tigers nung Lakan season ng MPBL or season 3 ng MPBL. So okay din yung ipinalit na coach ng Nueva Ecija Rice Vanguards. Champion coach din naman itong si Coach Don Dulay. And if you've been watching the PSL, yung mga players ng Makati OK Bet Kings like sina Billy Robles, Eman Calo, si Robbie Celis, ay naglalaro na sila actually dun sa Nueva Ecija Capitals, yung team ng Nueva Ecija na pinaglalaro dun sa PSL. So expect natin na contender pa rin itong Nueva Ecija Rice Vanguards despite the changes in the coaching staff ng Nueva Ecija Rice Vanguards. So yan, so far mga ka-MPBL yung mga updates natin until March 2, 2024. Sabi ko nga kanina, mag-open ng MPBL this March na. Although hindi pa ina-announce yung definite date, pero based dun nga sa announcement ni Coach or ni Commissioner Durendes, sa March 23 na magbubukas ang 2024 season ng MPBL. Nabahan natin yan. Ang isa pa palang mga nachichismis is bang magbalik yung Davao Occidental Tigers sa MPBL, kasi last month, in-announce na 29 teams so far unconfirmed. Pero kung magbabalik ang Davao Occidental Tigers, baka maging 30 teams na yung kasali. So, exciting. Ang daming kung papasok ang Davao Occidental Tigers, that will be another contender na team dun sa South Division. So, mas lalong dadaming team ang maglalaban or magiging competitive yung labanan sa championship. And it will be also a challenge for the Pampanga Giant Lanterns kasi wala pang team or wala pang franchise ang nakapag back-to-back na national champion ng MPBL. Kasi nung season 1, nag-champion yung Batangas, season 2, San Juan, season 3, Davao Occidental, season 4, Nueva Ecija, and yung last season nga, season 5 is Pampanga. Definitely gustong i-target ng Pampanga na sila yung first team na makapag back-to-back na national champion sa regular season ng MPBL. That is so far mga ka-MPBL. Kung hindi pa kayo nakasubscribe dito sa ating channel, subscribe lamang kayo. Ito yung channel natin, Ligang Pinoy sa YouTube. And meron din tayong page sa Facebook. I-like nyo din yung page natin, MPBL Results sa Facebook. And kung gusto nyo magbasa ng mga articles, nagsusulat din kami ng mga article and pinopost namin sa aming website. Bisitahin nyo lang yung www.ligangpinoy.blogspot.com. So ayan, thank you mga ka-MPBL.